Kailangan ba ang inkarnasyon kung walang kasalanan ng tao? Sagot ayon sa Katolikong teolohiya. Ating tatalakayin ito. Kumusta? Welcome. Muli itong iyong lingkod, Brad Windel Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniya natin mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live, mga kapatid. At kung bago ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Para malaman natin kung saan nakaabot ang videong ito, mga kapatid. Paki-comment naman kung saan kayo nakabase ngayon, no, para alam natin kung saan nakaabot ang ating talakayan. At makatulong kayo sa ating evangelization online. I-share ninyo ang videong ito hindi lang sa mga Katoliko kundi lalo na sa mga natangay sa INC. Kailangan ba ang inkarnasyon kung walang kasalanan ng tao? Sagot ayon sa Katolikong teolohiya, oo. Ayon sa ilang tradisyon ng simbahan, posible pa rin na magkatawang tao o inkarnasyon kahit hindi nagkasala ang tao. May dalawang pangunahing pananaw sa teolohiyang Katoliko. Una, ang inkarnasyon dahil sa kasalanan ayon kay Santo Tomas de Aquinas. Ayon kay Santo Tomas de Aquinas, ang pangunahing dahilan ng inkarnasyon ay ang pagtubos sa kasalanan ng tao. At naging batayan nito ang Lucas Kapitulo 19, versikulo 10, "The Son of Man came to save what was lost." Kung walang kasalanan, hindi kailangan ang pagtubos, kaya hindi kailangan ang inkarnasyon. Ayon sa aral ni San Anselmo ng Canterbury, lalo na sa akda niyang Cor Deus Homo, bakit naging tao ang Diyos? Kinakailangang magkatawang tao ang Diyos dahil sa usapin ng katarungan at kabayaran ng kasalanan ng tao. Ayon sa pangunahing paliwanag ni Santo Anselmo ng Canterbury, ang kasalanan ay paglabag sa dangal ng Diyos. Ang kasalanan ng tao ay hindi simpleng mali lang. Ito ay pagyurak sa walang hanggang dangal ng Diyos. Kaya ang katarungan ay humihingi ng sapat na kabayaran, satisfaction. Hindi kayang bayaran ng tao ang kasalanang mag-isa dahil ang kasalanan ay laban sa isang walang hanggang Diyos. Ang kabayaran ay dapat ding may walang hanggang halaga na hindi kayang ibigay ng karaniwang tao. Ngunit tao ang dapat magbayad dahil tao ang nagkasala ayon sa katarungan. Tao rin ang dapat magbayad. Hindi sapat na Diyos lamang ang magbayad ng hiwalay sa kalikasan ng tao. Kaya kailangan ang Diyos-tao, God-man. Ang tanging solusyon ay isang persona na parihong Diyos at tao. Diyos may kakayahang magbigay ng kabayarang walang hanggan. Tao may karapatang magbayad para sa sangkatauhan. Ang kamatayan ni Kristo bilang kusang handog. Ang sakripisyo ni Kristo ay hindi dahil may kasalanan siya, kundi kusang loob. Dahil dito, ang kaniyang sakripisyo ay nagkaroon ng sobra-sobrang halaga na sapat upang tubusin ang kasalanan ng lahat. Nagkatawang tao ang Diyos ayon kay Santo Anselmo ng Canterbury upang tuparin ang ganap na katarungan. Tanging ang Diyos-tao lamang ang makapagbayad ng kasalanan ng tao laban sa Diyos. Sa pangalawang pananaw sa teolohiyang Katoliko, ang incarnation bilang likas na plano ng Diyos ayon kay Blessed John Duns Scotus. Ayon kay Blessed John Duns Scotus, ang incarnation ay pinaplano na ng Diyos mula pa sa simula. Hindi dahil sa kasalanan kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sa pananaw na ito, si Kristo ang sentro sa buong nilikha. Ang lahat ay nilikha para sa Kanya at sa pamamagitan niya. Ang kasalanan ay naging dahilan ng cross, ngunit hindi dahilan ang incarnation mismo. Ang kanyang batayan ay ang Colossians chapter 1 verse 16.
All things were created through Him and for Him.